Maring itinanggi ng GMA consultant for radio at 24 oras sa anchor na si Mike Enriquez ang ulat na lumabas sa pahayagang Philippine Daily Inquirer na tumanggap siya ng pera mula sa umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Pinangalanan din sa ulat ang broadcaster na si Corina Sanchez at iba pang kilalang media personality sa mga umano'y tumanggap ng cash gift. Pinabulaanan ng mga nabanggit na taga-media ang paratang. Ang mainit na balita, hatid ni Rida Reyes. Sa lumabas na ulat ng Philippine Daily Inquirer ngayong araw, ilang personalidad sa radyo at telebisyon ang pinangalanan na nakatanggap din umano ng cash gifts mula sa itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Galing daw ang ipinamigay na pera sa bank accounts ng mga peking non-government organizations ni Napoles na idinadawit sa scam. Lumabas daw ang mga pangalang ito at ang perang kanilang natanggap sa disbursement files ng whistleblower na si Ben Hurloy mula 2004 hanggang 2008. Ang ilan raw dito ipinadaan at tinanggap umano ng dating television director na si Mon Arroyo. Kabilang sa mga dumaan umano kay Mon Arroyo, ang 50,000 pesos birthday gift para sa broadcaster na si Corina Sanchez noong October 5, 2004. May 50,000 pesos din nakasaad sa disbursement entry ni Louie para naman daw sa broadcaster na si Mike Enriquez noong September 29, 2004. Pero iginigiit ni GMA consultant for radio at 24 oras anchor na si Mike Enriquez, walang katotohanan ng impormasyong lumabas sa Philippine Daily Inquirer na nagdadawit sa kanya bilang isa sa taga-media na tumanggap umano ng pera mula sa mga bogus na NGO ni Janet Lim Napoles. Di raw niya personal nakakilala si Napoles o sino mang kaanak nito at wala rin siyang tinatanggap na anumang cash gift mula rito gaya ng napaulat. Magkahalong galit dahil hindi totoo, nakangagigit. Hindi totoo, tsaka halong lungkot din na bakit gagawin ito sa isang katulad ko na wala namang ginagawa. Labag yun sa hindi pwede isang anchorman at isang mamamahayan na matanggap ka ng pera kay regalo man yan, kay suhol man yan, kay ano man yan. Ipinakita niya sa GMA News ang kopya ng listahang naging basihan umano ng PDI. Matagal na raw niyang kakilala si Mon Arroyo na dating direktor ng MEL-NJ pero dekada na raw mula nang huli silang magkita. Agad daw niyang tinawagan si Mon para klaruhin ang issue at pumayag naman itong maglabas ng sarili niyang affidavit para linisin ang kanyang pangalan. Iginagalang daw niya ang artikulong inilabas ng PDI pero di niya raw maintindihan kung bakit kailangang ilabas kaagad ang isang artikulo base sa isang dokumento na wala namang basihan kung totoo. Alam kong hindi totoo dokumento, walang pirma, walang sabi lang galing daw sa file ni Ben Hurloy. Pwede kitang pakitaan ng napkin. Sabihin ko sa'yo, galing to sa file ni kung sinong Procopio. Madaling kumalikot ng kahit anong papel, ng kahit anong dokumento. Madaling magdagdag, madaling magbawas. Di ba? Isa lang yung listahan so far na may pirma. Yung kay Napoles na binigay kay De Lima. Sa kabila ng isyong nagdadawit sa kanyang pangalan, tiniyak ni Enriquez na hindi magbabago ang paraan ng pamamahayag na walang kinikilingan at pawang katotohanan. Kokonsulta raw siya sa abogado para malaman kung ano ang pwede niyang maging legal actions na naaayon sa batas. Handa rin daw siyang humarap sa anumang investigasyon para patunayang walang katotohanan ang isyong ito. Bukod sa mga nabanggit, may 30,000 pesos din umanong ibinigay kay Mon Arroyo para sa isang dang na umano'y taga GMA 7. Nakatanggap din umano si dating DJ Bon Vivar ng 10,000 pesos na ipinadaan din umano kay Mon Arroyo. Nakatanggap din daw ng aabot sa 715,000 pesos mula sa mga deposit accounts ng Napoles NGOs ang mga radio announcers na sina Deo Macalma at Ray Pacheco. Sa ibang entry, nakatanggap umano si Mon Arroyo ng nasa 321,686 pesos bilang retainers fee para sa media. Sakop nito ang pulong sa isang Eric ng Abante Tonight at representation expense para kay Lucy Cruz ng probe team. Ilang empleyado ng ilang politiko ang nakatanggap din umano ng pera. Kabilang dito ang staff ni Senador Bong Revilla na si Attorney Richard Camben. Noong 2008 at 2009 naman, may natanggap ding pera si Jen Corpus na media consultant ni Vicente Soto III na hindi pa senador na mga panahong iyon. Sa dulo, sinabi ng artikulo na nakuha nila ang files ni Louie mula sa isang hard disk. Ibinigay raw ito ng mga magulang ni Louie at dati nitong abogado na si Levito Barigot noong bumisita sila sa tanggapan ng Inquirer noong April 27, 2013. Rida Reyes, GMA News.